beloved Boss Mike Cervera. Marcos, hindi raw hahayaan na bastusin ang mga Pinoy sa sariling bansa para sa content ng mga dayuhan. Yan! Mr. President, damay mo na yung mga fake news peddler. Ano yan, Sir Mike? Ano ba yung imamarites mo sa amin? Mamaya yun. Ayan, mga kabayan, PBBM, di raw palalampasin ang pambabastos sa bansa ng mga dayuhang vlogger. Kaya kayong mga vlogger na tutungtong sa bansa namin, huwag kayong loloko-loko. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos namin, hindi ito nagpapagapi sa mga dayuhan kahit kayo'y Chino. Kahit sino pa kayo. Oo. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi papayag sa mga ginagawa ninyo. Ganyan, yung mga ginagawa ninyong asal, dito sa bansa namin, problema na nga namin yung mga fake news peddler Tulad yan, grupo na nila Libayan, fake news daw yung mga yan. Oh, sabi ng Rappler Oh, di ba? Hindi ako may sabi niyan. Yun nga lang sabi nung isa, mga kababayan, mas gwapo raw sa akin Sabi ko naman, pagbigyan ko na. Dahil sa tanang buhay niya, ngayon lang siya, lalamang at masasabihang gwapo. Pero mo sa tanang buhay mo, ngayon ka lang masasabihan ng gwapo? Sa akin pa? Yan niya. Di po ba? Eto na, mga kababayan, pasok na natin. Pangulong Bongbong Marcos, yayariin kayo, mga vlogger kayo, mga fake news kayo. At saka yung mga bastos na vlogger. Ito na. Pangulong Marcos, hindi raw hahayaan na bastusin ang mga Pinoy sa sariling bansa para sa content ng mga dayuhan. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Tiniyak ng palasyo na hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bastusin ang mga Pilipino sa sarili nating bansa para lamang sa social media content ng ilang dayuhan. Yan, mga kababayan. Ganyan, mga kababayan, ang Pangulo. Pero si Digong, mga kababayan, abay, pinasukan na tayo ng shabu, pinasukan na tayo ng mga pogo, at kung ano-ano pa. Si Digong pumapalakpak pa. Kita nyo? Pero eto, mga kababayan, si Pangulong Bongbong, walang sinino, kahit sino ka pa, kahit Amerikano, kahit ikaw pa ay Ruso, hiningan ng tulong ni Belica. Uy, Belica, maiya ka naman! Sabi nyo, gumagana yung proseso ng batas natin. Bakit ka nangihingi ng tulong? Kanino? Kay Trump. Kanino pa? Kay Putin. Kanino pa? Kay Kim Jong-un. Kanino pa? Xi Jinping. Walang iya, mga kababayan, mga DDS, desperado na. Humihingi na sila ng tulong kung kani-kanino, mga kababayan. Bakit? Para di ba ang tindi ng mga isip, ibang klase. Tuloy, eto na. Nasa na, pasok. Pahayag ito ng Malacanang matapos ang mabilis na pag-aresto sa Russian-American vlogger na si Vitaly Zodorovetsky na inireklamo dahil sa pangaras sa ilang Pinoy para sa kanyang vlog. Huwag kayo sisiga-siga rito. Dahil kami, kapag nasa lugar nyo, mababait kaming mga Pilipino. Yung mga DDS lang ang luloko-loko. Kaming mga Pilipino, pag dumayo sa mga lugar ninyo, napakababait namin. Sumusunod kami kung anong proseso ninyo. Maliban na lang sa mga DDS, Yung mga DDS, kulong nyo. Pero kami, masunurin kami. Kaya naman, pag tumungtong kayo dito sa amin, sa Pilipinas, irespeto nyo kung ano yung kultura, kaugalian, at yung mga pinaiiral naming mga ordinansa, mga batas. Alamin ninyo yung panuntunan bago kayo pumunta rito. Pininayo. Diba, mga kababayan, tayo nga pag pumunta sa kanila, kahit ihing-ihi na tayo,
Hindi tayo pwedeng umihi sa gilid-gilid lang. Kahit nadudura ka na, nasusuka ka na, hindi mo pwedeng isuka yan dyan sa kung saan-saan. Hindi ka pwedeng dumura kung saan-saan. Oh. Tapos kayo rito, gaganyan-ganyanin mo nyo kami. Pangulong Bongbong, iparada mo yan sa may luneta. Diba? Para magtanda. Kanya, pumunta ako ng Amerika, pumunta ako ng Europe. Oh. Yun yung bayan yan eh. Amerikano at Ruso, oh, 'di ba? Pumunta ako Amerika, pumunta ako Europe. Ang bait ko kaya ako nakauwing buo. 'Di ba? Buo ako umuwi. Oh. Tapos binigyan uli ako ng visa. Sabi sa akin, "Saan ka pupunta?" Pupunta ako Netherlands. Ano gagawin mo doon? Magrarally ka? Hindi ho. Sasampalin ko yung nakakulong. Bakit mo sasampalin? Nako, matidinay ka. Hindi ho. Sasampalin ko ng katotohanan. Sasampalin ko ng katotohanan. Sabihin ko sa kanya, yan ang napala mo. Di ba sabi sa ni Trillanes? Ano, pag wala ka na sa pwesto, ipapakulong ka. Ayan, nakulong ka nga. Oh, ayan oh, tingnan nyo. Dahil hahabulin ko to si President Duterte, the moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, Oh. ipapakulong kita, hahabulin kita. Yan. Yan ang isasampal ko sa kanya. Na nagkatotoo yung sinabi ni Trillanes. So, kita mo, inaaway mo dati. Ano tawag mo rito? Sundalong kanin. Tapos ginagawan nyo ng kaldero sa ulo. Yung helmet, yung sombrero, ginagawa nyo kaldero. Oh, eto ngayon yung ginawa ninyo. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Yung pala, yung tinatawag yung trililing, ayun yung magpapakulong sa'yo. Bubulong ko lang naman sa kanya eh. Ano, Digong? Lapit-lapit ka sa akin. May sasampal ako sa'yo. Hindi kita sasampalin ng kamay ko. Sasampalin kita ng katotohanan. Ito, magiging mayor pa ng Caloocan, oh. Ito yung nagpakulong sa'yo, oh. Di ba binalaan ka na kapag wala ka na sa pwesto, hahabulin ka niya, at pag hinabol ka, sigurado ipapakulong ka. Yan, mga kababayan, napakulong ni Senator Trillanes. Ngayon, ano masasabi nyo? O, sino ngayon ang totoo? Si Trillanes! Sino ngayon ang paniniwalaan nyo? Si Digong o si Trillanes? O, sige nga! O, butuhan o. Butuhan na lang, Digong. Tignan mo, sampaling kita ng katotohanan. Ito, butuhan. Press 1 para kay Trillanes. Para kay Digong. Press 2. Sige nga. Alamin nga natin. Oh. Di ba? Ayan, oh. Wala na. Tapos na agad laban. Huwag nyo nang ituloy. Tapos na. Boss Mike, paano naman kung yung boto kay Digong nasa dulo? Hindi, wala akong makita, oh. Na to, si Michael Dilan. Ang nagpindot ng to. Lahat, one sila eh. Oh. Ano naman ng Aimee? Balikan natin si Manang Aimee. Pinaalala rito eh. Manang Aimee, oh. Dapat ito panggigilan mo eh. Pero balita ko, takot ka rito. Bakit? Ano kinakatakot mo? Ha? Manang Aimee, ano kinakatakot mo dito kay Trillanes? Baka maging mayor, tapos ikaw matatalo. Sa palagay nyo, mga kababayan, may tanong ako ha. Sa palagay nyo, mananalo pa ba si Manang Aimee? Ha? Mananalo pa? Bakit? O ako sa impyerno. Mananalo pa kaya si Manang Aimee? Sa palagay nyo, mga kababayan, paki-comment naman. O, balikan natin tong walang galit na galit si Pangulong Bongbong Marcos dito sa vlogger na to eh. Oh, Yes, program. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang mensahe ng Pangulo na kailangang igalang ng mga dayuhan ang mga Pilipino at ang batas ng bansa. Aminado naman si Castro na nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga otoridad na agarang tugunan ang isyu ni Sidorovetsky. Kaya mabilis na kumilos ang CIDG at Bureau of Immigration upang kita nyo ganun kabilis umaksyon si Pangulong Bongbong. Tapos mga kababayan, eto pa. Oh, di ba?
Eto pa mga kababayan, yung mga pinalayang mga DDS na nag-rally-rally, si Pangulong Bongbong Marcos din pala, ayaw lang ipasabi. Oo, ayaw lang ipasabi. Sa totoo lang, kasi maraming nagagalit sa kanya ng mga loyalista. Eh, alam niyo naman ang ugali ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Di ba? Ayaw niya ng ano, kahit sino ka pa, kahit na ikaw ay hindi sang-ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit ikaw ay sang-ayon, di sang-ayon, kritiko, o ikaw manananggol, o ikaw taga-suporta, para sa kanya, ika'y pagsisilbihan niya. Si Michael din mali daw ng pindot. Ganun po si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo naman, di ba? Boss Mike, kapag traitor, walang space sa Senado. Sino? Sino ba? Si Marcoleta. O, tuloy. Arestuhin ito. Pinaalalahanan din ng palasyo ang lahat ng content creators, dayuhan man o Pilipino, na Yan, oo! Kayo mga vlogger, lalong-lalo na yung mga nasa Rappler. Narinig ninyo yung sinabi at paalala, galit na yan si Pangulo. Pakinggan ninyo yung sinabi. Ano sabi? Oy, Libayan, makinig ka. Makinig ka kasi nasa listahan ka. Tsaka yung mga tropa mo, pakinggan mo yung sabi ni Pangulo. lahat ng content creators, dayuhan man o Pilipino, na maging responsable sa kanilang ginagawa at huwag gamitin ang panloloko o pambabastos para lang may maipost sa social media. Narinig ninyo? Ayan, yung mga pambabastos ninyo. Hindi pinipili lang yung mga foreigner, mga dayuhan, kahit kayo! Mga hinayupak kayo, mga fake news peddler kayo! Sabi ng Rappler. Ano? Iba to, it's! Walang fact check! Lahat totoo sinabi ko. Iba to, it's kahit puro kakengko yan lang. Totoo, sinasabi ko. Di ba? Ano? Wala Wala, ang inyong lingkod. Sabi ko sa inyo, di ba? Ate Evangeline, wala, hindi ako fake news. Sabi ng Rappler. Dami nilang pangalan doon, Puro tropa nino. Tropa ni Libayan. Puro tropa mo yan, Puro fake news kayo, di ba? Di ba? Catherine Galto. So ngayon, maliwanag. Mga kababayan, alam nyo, lagi kong pinagsasabihan yung mga kaibigan natin. Huwag kayong magpe-fake news. Oo, wag. Ito naman si Amidedos, lumang-luma na yung baguhin mo, adik. Gusto mo kantahan kita para sa'yo, para sumaya ka? Amidedos. Dios. Ito. Sikretong malupit. Pero, ulitin ko lang. Ulitin ko para lalagay ko rito yung pangalan niyo sa screen. Ayan, lagi, paulit-ulit niya sinasabi. Sikretong malupit, pwedeng pabulong. Ako daw yung adik, pero si Digong ang nakulong. Alam niyo, gustong-gusto ko. Gustong-gusto Elizabeth Logan, Gustong-gusto ko talaga ng ganitong mga topic lang, yung bang yung bang nang-aasar lang tayo, tapos gusto natin aasarin tayo, tapos yung pang-asar nila, yung laging ganito. Ayan yung sinasabi yan ganyan, yan. Diyos ko, luman-luma na yan. Hanap naman lang kayo ng iba. Oo, gasgas na yan. Ulitin nyo, baguhin ninyo. Sabihin mo ganito. Masasaktan ako pag sinabi mong ganito. Grabe ka. Kala mo, gwapo ka. Mas gwapo ka lang kay Libayan. Asar ako nun. Pag sinabi nyo ganito, yung mga basher, Amidedos, sabihin mo, kala mo naman gwapo ka. Mas gwapo ka lang kay Libayan. Ayun, maaasar ako. Kasi may insulto ko nun
Nag-insulto ko! Pero yung mga ganyang banat, wala na yan. Luman-luma na. Oh, ulitin nyo bukas. Balik kayo rito. Sabihin nyo ganito. Kala mo, gwapo. Mas gwapo ka lang kay Libayan. Di ba? Oh, ganon ha? Di ba Libayan? Oh. Aminado naman si Libayan eh. Kahit tanong nyo sa kanya. Sabihin niya, tama naman siya. Sasabihin niya, tama naman siya. Anyway, mga kababayan. Oo, kita tayo bukas ha. Maghapon ako nagtrabaho. Ang dami kong kausap. Kung saan ako nag-drive para puntahan. Meeting dito. Meeting dito. Meeting doon. Naku, Diyos ko. Buti nga, pagdating ko rito, mga kababayan, meron pa akong power na ganito eh. Sa totoo lang, mga kababayan, huwag mo naman ipagsabi, Jojo Chavez. O, huwag mo ipagsabi na anak ako na sa labas. Diba? Pinapasok na ako, kaya anak na ako sa loob. Eto na mga kababayan, muli! Mga kababayan, hanggang dito na lang ha. Kita-kita po tayo bukas. Sana'y maging masaya kayo. At naging masaya kayo ngayong gabi. Kahit paano, kahit corny, di ba Libayan, corny ko, di ba? Corny talaga ako, corny. Pero basta kayo yung fake news, ako yung totoo. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi. Opo. At maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dinay sa aking walang kakwenta-kwentang channel. Opo. At syempre mga kababayan, konting lambing lang. Baka naman pwedeng isang like bago tayo mag-iwalay, isang share bago tayo mag-iwalay. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag nyo nang ipagkakait yan. Our beloved Boss Mike Cervera.